Ngayong araw, pupuntahan natin ang isang 180 years old na sementeryo na itinayo pa noong 1845. Ano kaya ang nakatagong misteryo dito sa sementeryong ito? So what is up guys, my name is Arnold and welcome sa Exploring with Arnold. So ngayong araw ay nandito tayo sa isang historical na cemetery. Isa siyang old cemetery dito sa bayan ng Iloilo at marami ditong mga sinaunang mga revolusyonaryo na nakalibing dito at may isang general na inilibing dito noon na namuno sa isang revolusyonaryo na ginawa dito sa Panay Island. So samahan nyo ako at libutin natin to ang lumang sementeryo ito at tuklasin natin kung anong nakatagong istorya dito sa sementeryo na ito. May isang sementeryo sa Iloilo na mahigit 108 years old na at dito inilibing ang isang general ng Pilipinas na namuno noon sa himagsikan sa rehiyon ng Visayas. Kapansin-pansin din ang struktura ng lugar, ang mga lumang pader na gawa sa makakapal na bato at ang lumang bakal ng gate ay nagpapahiwatig ng arkitekturang Espanyol noong ika-19 na siglo. Noong unang panahon, ang mayayaman ay inililibing sa mga nitso na nakapaloob sa pader ng sementeryo. Samantalang ang mga mahihirap naman ay inililibing sa lupa. So guys, itong sementeryo na ito ay itinayo noong mahigit kumulang na 180 years na yata ang itinayo ito at may inilibing dito na na isang general na namuno noong sa himagsikan laban sa mga Kastila. At makikita nyo guys, sobrang luma na ang sementeryo ito. Halata mong panahon pa ng Kastila ito itinayo. So libutin natin to at maghahanap tayo ng pinakalumang inilibing dito sa sementeryo ito. So ayun, andito tayo sa sa mga kasulok-sulokang bahagi ng sementeryo ito at maghahanap tayo ng mga sinaunang inilibing dito at balita ko dito raw inilibing yung tawag dito, yung general ng na si Martin Delgado na siyang namuno sa tawag doon, hindi ko masambit, revolusyonaryo ng laban sa mga Kastila. So yung ibang punto dito ay mga tirano. Sabi ng caretaker, nandito pa raw yung puntod ni General
Martin Delgado. Itinuro niya sa akin kanina pero hindi ko matandaan kung saan na yun. Sabi niya daw may kulay yellow yung yung puntod, tapos patong-patong siya. So hahanapin natin yan. So guys, Ang sementeryong ito ay hindi lang basta libingan. Isa rin itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng revolusyon sa Visayas. pinakamatagal ng mga unang inilibing dito. So hanap tayo. 1998. Yung ibang puntod mga bagong style na, pero wala, asod na wala pa tayong nakikita lumang puntod. Yung lumang style parang parang tawag dito, parang Spanish style na na puntod. Tingnan natin doon sa kabila, baka meron. Dito unang inilibing ang bayaning si Martin Delgado, isang general na nanguna sa makasisayang Cry of Santa Barbara na naging simula ng pag-aalsa laban sa mga Kastila Meron pa dito sa bahaging nakalagay sa ito lupa. ng bansa. Okay. Ayun. Lang kalibing 2000, 2011, 2000 something, may year 2000 na. Pero as of now, wala pa tayong nakikitang ito meron siya 1978 inilibing or namatay. So yung ibang mga nicho sira-sira na yan parang natabunan ng lupa, parang tumaas na yung daanan, tapos parang lumubog na yung mga nicho dito. Puso. Yan, nakalung. Pagkatapos ng maraming taon, inilipat ang kaniyang mga labi sa monumento sa plaza ng bayan. Ngunit nanatili pa rin ang malaking papel ng sementeryong ito sa kasaysayan. So guys, may nakita tayong lumang nakalibing doon. 1986 yata siya inilibing or namatay o inilibing, pareho na rin kasi yung nakalagay sa labita is 1986. So parang hindi na siya parang lumang sementeryo, kasi parang yung mga nicho dito parang modern na yung style. Hindi mo na makikita yung mga Spanish style na na nicho. Pero yung isang ito, yung kulay green, kita mo yan. Yan, parang parang panahon pa ng Kastila yung yan, yung style niya. Kung nagustuhan yung mga ganitong klaseng vlog at historical at uncover sa mga hidden
hidden history ng isang lugar, huwag niyo kalimutang mag-like kayo at mag-share niyo itong video na to at i-hit niyo yung subscribe button para magiging updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload na ganitong content. So hanggang dito na lamang.